What's up? This is MC. Sa videong to ay itutuloy natin ng discussion sa pagkuha or pag-alam ng greatest common factor or GCF ng mga given na numbers. Sa unang episode ay diniscuss natin yung mga definitions at nagsagot ng mga sample problems ng step-by-step at merong kompletong detalye ang bawat step. Sa ikalawang episode naman ay nagkaroon tayo ng mga additional examples at exercises. At dito sa third episode ay magsasagot tayo ng mga sample problems kung saan merong choices or options. Which is napaka-common sa mga exams. Sa mga usual na exams sa school or even yung mga national achievement test, entrance exam, admission test, maging sa mga licensure exams tulad ng LET or CSE. At kung kayo ay nagre-review para sa mga nabanggit ko na exam, ay panoorin nyo yung technique na ituturo natin sa videong to. Kung alam nyo na yung pagkuha ng GCF, ay pwede nyo pa rin naman gamitin yon para ma-solve yung mga problems na merong options. Kung hindi naman, ay pwede nyo panoorin yung naunang dalawang episode na ginawa ko. Ilalagay ko yung links ng mga videos sa description, caption, or suggestion. So kung pwede na rin naman pala gamitin yung technique na yon, bakit pa natin kailangan pag-aralan yung technique sa videong to? Dahil makakasave kayo ng time at energy. Yung technique na to ay gumagana lang kapag merong options. At alam naman natin sa mga exams na nabanggit ko, merong time limit at medyo maraming sasagutan. So importanteng makasave ng time at energy. Kaya again, kung ikaw ay nagre-ready para sa mga exams na nabanggit ko, panoorin ang technique na ituturo ko sa videong to. So sige, simulan na natin. What is the greatest common factor or GCF of 12 and 42? A. 14, B. 6, C. 3, D. 12. So, ang technique na gagawin natin, itetest natin kung ang bawat given number ay divisible ng mga nasa options. At sisimulan nating itry sa pinakamalaking number pababa sa pinakamaliit na number. So, sa mga options ngayon, ang pinakamataas ay si 14. Yun yung unang itry natin. Tignan natin kung yung mga given na numbers, si 12 at 42, ay divisible ba by 14. So, unahin natin si 12. Si 12 ba ay divisible by 14? Obviously, hindi. Dahil si 14 ay mas malaki kay 12. Tandaan nyo lagi, ang isang number ay hindi pwede magkaroon ng factor na mas mataas sa kanya. It's either equal sa kanya or mas mababa sa kanya. Katulad kay 12, ang mga factors ni 12 ay 1, 2, 4, 6 at 12. Mas mababa sa kanya at equal sa kanya. So si 14, pwede na agad natin i-eliminate yan kasi mas malaki siya sa isa sa mga given na numbers. Kapag merong mga options or kapag merong option na mas malaki kahit isa lang sa mga given na numbers, pwede nyo na agad alisin yun kasi malabo magkaroon ng ganong factor. So kung hindi siya factor, hindi siya magiging common factor at hindi siya magiging greatest common factor or GCF. So mag-proceed na kayo sa next na mas mababa, which is 12. So una, si 12 ba ay divisible by 12? The answer is yes. How about 42? Si 42 ba ay divisible by 12? Kapag dinivide nyo yan, meron niyang decimal or fraction. So hindi siya greatest common factor. So cancelled out na rin si 12. Next, si 6. Si 12 ba ay divisible by 6? The answer is yes, dahil si 12 ay equal sa 6 times 2. How about 42? Divisible ba ito by 6? 42 divided by 6 ay 7. Whole number din. So si 42 ay divisible by 6. At dahil yung technique, we go from highest to lowest, nakuha na agad natin yung GCF, yung 6. Though yung 3, kapag ginamit natin yung pang-divide kay 12 at 42, gagana pa rin naman. Kaya lang ang concern natin yung pinakamataas, kaya doon tayo nagsisimula. So masasabi na rin natin na si 3 ay mali. Factor siya ni 12 at ni 42, pero hindi siya ang greatest common factor or GCF. So ang final answer natin, 6. Next question. What is the GCF of 15 and 60? A. 3, B. 5, C. 15, D. 10. Again, sisimulan natin sa pinakamataas na option, si 15. I-check natin kung yung mga given na numbers na 15 at 60 ay divisible by 15. Si 15 ba ay divisible by 15? Obviously, yes. Si 60 ba ay divisible by 15? Hindi siya sobrang obvious pero ang sagot doon ay yes pa din dahil ang 60 ay equal sa 15 times 4. So sa unang option pa lang, alam na natin yung tamang sagot, 15. Pero hindi laging ganyan. Nagkataon lang na yung pinakamataas na option, yun din yung GCF. So makaka-encounter kayo ng mga problem na ganyan pero wag nyong i-expect na laging ganyan or wag kayong malulungkot kung hindi ganyan yung ma-encounter nyo. At least alam nyo yung tamang technique. Next problem. What is the GCF of 18, 45, and 64?
A, 6, B, 3, C, 2, D, 1. Again, start tayo sa pinakamalaking option, 6. Sa 18 ba ay divisible by 6? The answer is yes. Dahil ang 18 ay 6 times 3. How about 45? Si 45 ay isang odd number, therefore malabo itong magkaroon ng kahit anong even number na factor, including 6. So, X na agad si 6 kasi hindi siya factor ni 45. So, kung hindi siya factor ng isa sa mga given na numbers, hindi ito magiging GCF. Next, si 3. Si 18 ba ay divisible by 3? The answer is yes, dahil ang 18 again ay 3 times 6 or 6 times 3. How about 45? Kunin yung digit sum, 4 plus 5, 9, which is divisible by 3. So, si 45 ay divisible din by 3. How about 64? Kunin ang digit sum, 6 plus 4, 10, which is not divisible by 3. So, si 64 ay hindi divisible by 3, so eliminated na yung 3. Next, si 2. Si 2 ay isa ring even number. So, again, si 45 ay isang odd number at malabong magkaroon ng kahit anong even number na factor. So, eliminated na agad yung 2. Though si 18 at si 64 ay may factor na 2. Kaya lang si 2 ay hindi common factor. At tulad ng nabanggit ko sa naunang 2 episode sa topic na to, ang 1 ay laging common factor ng kahit anong counting number. So, 1 ang tamang sagot since wala namang ibang common factor. So, hopefully nakikita nyo yung convenience kung saan hindi nyo na kailangan isa-isahin yung mga factors na mga given na number. Pwede nyo na lang itry i-divide traditionally or gamitin yung mga divisibility rules para mas mabilis. Next and final problem. What is the GCF of 24, 56, and 80? A, 8, B, 2, C, 4, D, 16. Unahin natin yung pinakamataas na option, 16. Si 24 ba ay divisible by 16? Kapag dinivide nyo, meron niyang decimal or fraction. So, X na agad yung 16. So, next, si 8. Si 24 ba ay divisible by 8? The answer is yes, dahil yan ay 3 times 8. How about 56? The answer is also yes, dahil yan ay 7 times 8. How about 80? Obviously, may factor yan na 8, dahil yan ay 8 times 10. So, ang correct answer natin ay 8. Hindi nyo na kailangan itry si 4 at saka si 2, though mga common factor din yung mga yan. Again, ang hinahanap kasi natin greatest common factor. At nakatulong sa atin yung technique na mag-start sa pinakamataas na option. So again, eliminated na rin ang 2 at 4. Final answer, 8. Hopefully ay nakatulong tong video to para masagutan nyo ng mas mabilis yung mga questions about GCF na merong options. Para sa inyong practice ay sagutan ang inihanda kong maikling quiz. Pwede nyong i-scan yung QR code na nakapresent ngayon sa screen or i-click yung link na nasa description. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.